San Jose del Monte, Bulacan, pero dating taga Digos, Davao del Sur. Ay siya po ay taga San Jose del Monte. San Jose del Monte, Bulacan, pero dati po siyang taga Davao sa Bisaya ka, sir. Malalag, Davao del Sur. Malalag, Digos. Ang Malalag, Digos, Davao Sur. Okay. So ngayon, sir, nandito ka ngayon sa araw na to bilang isang supporter po ni Tatay Digong. So ngayon po, sir, ano po ang inyong revelasyon? Ano po ang inyong masabi ngayon sa kasalukuyang administrasyon? Kaya napilitan ka na lumabas or napursigi ka, hindi ka napilitan, nakapag-desisyon ka po na lumabas para po sumama po sa mga nag-iingay na katulad namin na mga supporters po ni Tatay Digong. Ang sa akon lang ay masabi sa mga Pilipino nga magtulungan tayo para sa kabutihan ating bansa. Kay ang ating Tatay Digong at saka BP Sara, sa kanila natin makita ang totoong pagbabago. At saka ang mga pangyayari ngayon nagkaiba na sa mga pangyayari sa pagdumala ni Tatay Digong, at saka kakatakot ng ating panahon nga para bumalik na ang mga masamang elemento nga ikatakutan sa katawhan. Okay. Og noon ang ating mga anak Tatay Digong administrasyon, libre sila nga makagala kahit magabi. Opo. Pwede na silang makagala galing sa trabaho. Yes po. Hindi na tayo matatakot tumikan kay malinis ng atong mga kalye. Yes po. Kapan sa ngayon murag ni balik na naman ang nangyayari sa mga nangyayari sa Kaganapan. Dating mga nakaraan. Wala pa si Tatay Digong. Bumabalik po talaga. So ngayon sir, kasi nga nandito ka bilang supporter po ni Tatay Digong, ano po ba ang pagkakaintindi mo? Ano po ang layunin natin ngayon? Kaya tayo po nandito, nagtipon-tipon bilang supporter po ni Tatay Digong. Ang layunin ko ngayon nga ni atin mo ang tipon-tipon kasi protektahan namin ang aming dating Pangulong Rodrigo Duterte sa iyang magandang adhikain para sa katawan. At sa yung mga gigawaan nila nga pagbigay ng kaso sa kanya, hindi natin yan makuan kasi sila ang nagka-plaster sa batas ngayon. At gawa yun nila sa congressman nga ilang mga kalihukan. Una nga yun, right nila yun, pero sa atin ang si Tatay Digong walang kasalanan, dapat protektahan natin. So sir, at saka si BP okay. Sara. Yes. Sa mga nagaganap sir, di ba nga kinakasuhan nila si Tatay Digong bilang parang grave threat po ang kaso nila ni Tatay Digong. And then ngayon po ay ngayong araw na ito ay maghain din po ng counter affidavit itong si Tatay Digong laban po sa kanila, sagot po sa kanilang isinampang kaso po kay Tatay Digong. Ito po ay inaasahan natin. Ano po ang pananaw ninyo dito, sir? Ang pananaw ko dito, tumikan kay may batas na tayo nga sinusunod sa atong bansa, at saka si Tatay Digong abogado yun, alam niya ang batas. Correct. Yun nga mangyari, iyahang supiti sa counter para mapaalam nila kung ano ang nasa iyang saloobin nga mapaabot po sa atong hustisya. Kay mahirap na kung ang atong hustisya atong labagon. Correct. Muta nga Tatay Digong, dili na naman natin siya makuan kay gumikan nahulog na siya nga sibilyan ngayon, pero ang iyang pananaw para sa atong lahat ng mga Pilipino nga naglantaw sa magandang kinabukasan sa ating mga anak. Correct po, tama po. Una nga ang akong ikasabi nating lahat ng mga Pilipino, mga mabait na Pilipino, purya lang sa mga masama. Nga maghiusa tayo. Yes para po, sa kinabukasan, magkaisa tayo sa kinabukasan ng ating mga anak, at sa umaabot nga panahon at sa mga next generation. So sir, maiba tayo. Di ba po merong Seminay? Ito pong Seminay na ito, sir, ay ito pong Seminay na ito ay nagiging plataforma po ni Tatay Digong. Dito po si Tatay Digong nakapagsalita, pwede siyang magsalita ng kanyang mga opinion, ng kanyang mga nalalaman, mga katotohanan, kaya nga ito gigil na naman ang Congress sa kanya.
Pero ang ginawa nila, sir, ay gusto nilang paalisin or gusto nilang ang tawag dito, gusto nilang patahimikin itong Isiminay or gusto nilang ipasara ang Isiminay. So sa iyong pananaw, sir, makatarungan po ba na ipapasara nila ang Isiminay? Ano po ang magiging suggestion mo dito, sir? Ang sa akin lang pananaw, hindi maganda nga ilang ipasira ang Isiminay. Kasi ang Isiminay nila nagsiwalat sa mga magandang programa ng ating gobyerno nga mga nagawa ni Tatay Digong o magpaalaala sa mga tao kung ano na ang nangyari sa bansa natin. Yes po. Yun. Sila naman gigamit nila ilang power isip kongresista, nagbuog batas. Ay, karapatan nila yun kung ano, basta maghanap kita, full support tayo sa Isiminay at saka sa grupo ni Tatay Digong. Correct. So maraming salamat po, sir, sa iyong ipinahayag, sa iyong inilabas na revelasyon at suggestion po ukol po dito sa mga usapin natin ngayon at sa ating pagtitipon. So ngayon po, tuloy natin ang laban ngayon, hintayin natin ang mga kaganapan at patuloy po tayo, sama-sama tayo sa pagsuporta po kay Tatay Digong. So maraming salamat po, sir, and God bless po sa iyo. Maraming salamat at saka Opinion PHTV. Ang opinion ko lang na sa ating lahat para sa kinabukasan at saka bukasan natin at sa mga ating mga henerasyon na dumating, buong suporta natin sa grupo ni Tatay Digong at saka ni Inday BP Sara at saka yung Isiminay nga nagkatuwang natin sa pagpaalam sa magandang mga programa nga para sa katauhan. Okay. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. So maraming salamat po, sir, sa iyong mga ipinahahayag ngayon, and hintayin natin. So mga kaibigan, ito po si sir na taga San Jose del Monte, Bulacan, na dati po siyang taga Digos, Davao del Sur. Nakasama po namin ngayon dito po sa pagtitipon-tipon para po suportahan po si Tatay Digong. Maraming salamat po, sir. Thank you. Salamat din.